Brothers and sisters in the Lord, magandang gabi po sa ating lahat sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig. Good evening, good evening. We continue to thank the Lord for all His blessings and goodness to us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, open our hearts and mind, and as we meditate on your word, continue to bless us by the power of your Holy Spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. A reading of the Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. He came closer to the city. When he saw it, he wept over it, saying, "If you only knew today what is needed for peace, but now you cannot see it. The time will come when your enemies will surround you with a barricade, blockade you and close in you from every side. They will completely destroyed, and the people within your walls, not a single stone will they leave in its place, because you did not recognize the time when God came to save you." Brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Brother Ariel Fabila Dusong, Brother Chong Smith, magandang gabi. Brother Corazon Bordios, bukas see you po Palawan, sa Brooks Point, and I'll be in Palawan from 24, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28 of November. Then I will proceed to Masbate, and then Sorsogon, Legazpi, then back to Metro Manila in December 2. Sharon Grapil, magandang gabi po. Sister Elvira Laginario, magandang gabi po sa inyong lahat na kasama natin sa ating programa ngayon. So sa ating ebanghelyo, nag-isgot kini sa paghilak ni Jesus sa Jerusalem in Luke chapter 19 verse 41 to 42, no? Tinatawag itong Dominus Plevit, na kung saan pagpunta ni Jesus doon sa bundok na yon, habang looking to Jerusalem, umiyak siya kasi yung sabi niya na kung nahibalo pa lang unta ka, unsa ka mahinungdanon ang kalinaw. If you know what is unsa ka mahinungdanon ang kalinaw, no? And time will come that your enemies will surround you, will barricade you, and will attack you from every side, and you will be completely destroyed, and the people within your walls, because you did not recognize the visitation, you did not recognize the time when God came to save you. So it is the prophecy of Jesus that partially fulfilled in 70 AD when Jerusalem was surrounded by the Roman forces. Brother Ruel, magandang gabi po. Brother Harry Caro, when it is surrounded by the Roman forces and it was destroyed. According to the record, there were 1.1 million casualty. So ngayon medyo nag-worry tayo sa casualty sa Gaza, more than 10,000, but the attack of Jerusalem in the year 70 AD, 1.1 million ang casualty. So, because it was timing that Passover feast na mga Hudyo sa iba't ibang mga bansa nag-uwian, at kaya sa pag-atake sa mga Romanong kasundaluhan, marami sa kanila ang nadamay sa digmaan, no? Sa kanilang encounter between the Israeli forces and the Roman army. So makita natin na that was really, baka kung sa panahon ngayon, Brother Ernie Makidato, Sister Leo Tripoli, and also Sister Silo,
Kung karon grabe tingali kung ang casualty 1.1 million. So 1,100,000 ang namatay in the year 70 AD. Ug mao ni ang katumanan sa gitagna ni Jesus sa Luke chapter 19 verse 41 to 44, tungod kay wala mo ni tuo, wala mo ni dawat sa akong pagbisita, moabot ang mga panahon nga pagalikusan ikaw kamo sa inyong kaaway, o unya dugmo ko, no, you will be destroyed with the people because you did not recognize God's visitation. So this is the fulfillment of the prophecy of our Lord Jesus Christ in Luke chapter 19 verse 40 to 44. Ang pagkaguba sa Jerusalem in 70 AD tungod sa ilang pagsalikway sa atong Ginoo, imbis ilang dawaton as the Messiah, accept Him as the Messiah, promised Messiah of the Old Testament, gilansang nila sa krus, gipatay nila. So moto nga ang si Jesus naghilak, no, gitawag siya Dominus Plebet, no, the chapel of Dominus Plebet, with Jesus Christ cry and weep over Jerusalem because of their rejection, no, sa kanilang rejection, refusal to accept our Lord Jesus Christ as the Messiah promised in the Old Testament. And the consequence, according to our Lord Jesus Christ's word in Luke chapter 19 verse 41 to 44, you will be attacked and you will be surrounded by the enemy. You will be destroyed. And this prophecy of our Lord Jesus Christ, the word of Jesus Christ, came into fulfillment in the year 70 AD when the Roman forces attacked the whole city of Jerusalem, and with the forces of the Jewish people who rebelled, no, against the Roman Empire, they were crushed out, and the casualty was 1,100,000. Kaya anong sabi ni Jesus? Ano ang kaniyang tagna? Ano ang hula? Ano ang kaniyang propesya ay talagang matutupad. Kaya ngayon sa ating pag-aaral kahapon sa Book of Genesis, napakaganda mga brothers and sisters. Kung tingnan natin ang kasaysayan, paano ginawa sa Diyos ang buong mundo, sa Genesis chapter 1 and chapter 2. Paano ginawa sa Diyos ang tao? Genesis chapter 2 verse 7, and God formed man from the dust of the earth and breathed into his nostril the breath of life, and man becomes a living soul. It is also declared in Genesis chapter 1 verse 27 na ginawa tayo sa Diyos like His own image. No, nakaanyo niya. Sabi niya, let us create man according to our own image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and all the living creature that walk on the ground. The authority is given to us, loving Father. Brothers and sisters in the Lord, natalang ako kasi mayroon biglang tumawag eh. So the authority is given, my dear brothers and sisters, to man who is created according to the likeness of God. So sa ating mga followers, wag mo na tayong tatawag, mag-text lang tayo kasi masira ang ating Bible study. So 3 is the fall of man, no, the creation of man. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, the fall of man, ang tao na pinagkatiwalaan sa Diyos na alagaan ang Garden of Eden. Imbis na magpasalamat siya sa Diyos sa makabutihan na binigay sa Diyos sa kanilang buhay, they listen to the voice of the devil. And the consequence of the disobedience, of a partial consequence of the disobedience of man, is what happened to Cain and Abel. No? Gipatay ni Cain si Abel kay nasina siya sa iyang kaugalingong igsuon. Muna nga mga igsuon, no? Mga brothers and sisters in the Lord, we have to be careful in dealing relationship with our brothers and sisters. Kasi if we are not careful, we will killing each other. No, jealousy. Bakit siya ang binigyan ng pabor? Bakit siya ang binigyan sa kayamanan? Bakit ang ganda sa lupa na binigay sa kanya? So diyan kaagad mag-umpisa ang demonyo papasok sa puso at isip, tulad sa nangyari kay Cain. Yung nakita niya maraming mga pabor, si Abel galing sa Diyos, nagselos siya. So jealousy is very bad, no? Kahit na yung palagi ka magselos sa asawa mo, husband mo, very bad yun, Sister Rose. Wala kang trust, distrust, ibig sabihin, hindi mo mapagkatiwalaan ang asawa mo. So,
And then in chapter 5, the list of the names of the descendant from Abraham to Noah. And then in chapter 6 of Genesis, the divine judgment of men. According to what we have discussed last night, nga ang mga tao, grabe na sa ilahang mga sexual urge, nga wala na'y control, bisag asa na lang. So, until, according to the Bible, nagkaroon sila ng mga relationship sa mga masamang espiritu. Yung tinatawag incubus-succubus relationship with the bad spirit. So kaya nagkaroon ng tinatawag nating abnormality. Mayroong mga taong isinilang na mga higanti, mga giant, kasi ang kanilang seeds, no, is not anymore pure as human. So the divine judgment of God is being pronounced. Napatayin ang lahat ng mga tao sa mundong ito. Ngunit we thank the Lord for the life of Noah. Yung nagdesisyon na ang Diyos na lipulin niya ang lahat ng mga tao, nakita niya si Noah na namumuhay ayon sa kanyang kalooban. So nadesisyonan niyang hindi idamay si Noah sa kanyang desisyon na lipulin ang lahat ng mga tao sa mundong ito. In Genesis chapter 6 is the divine judgment. Genesis chapter 7 is the flood. And we discovered the Bible that 40 days and 49 pinaulan sa Panginoon. Kasi itong mga taong ito na breed na sa mga evil spirit, mayroon na silang kapangyarihan to survive under the water or in the fire for 30 days. So the flood until 40 days and 40 nights para malampasan ang kapangyarihan na napasa kanila at malipol ang lahat ng mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. In Genesis chapter 7 is the flood. Genesis chapter 6, divine judgment. Genesis chapter 7 is the flood. Genesis chapter 8 is the ending of the flood, no? Ang pagkatapos sa malaking tubig, no? Na ginawang kaymanan sa Diyos as an instrument na lipulin ang mga taong hindi sumusunod sa kaniyang kalooban. And then chapter 8 also is not only the ending of the flood, but also the offering of Noah unto the Lord. Now this offering would remind us about the offering of the Eucharist, of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Yung si Noah sa Genesis chapter 8, nag-alay siya sa Diyos. Pagkatapos sa flood, right after the flood, nasingaw sa Panginoon ang alay ni Noah, ang kanyang holocaust offering. Sabi ng Panginoon, yung nasingaw niya ang mabangong alay ni Noah, yung nasingaw niya ang napakabangong alay, na sabi ni Lord, hindi ko na lilipulin ang mga tao sa mundong ito. Kaya nga, di ba sa ating mga misa mag-insinso tayo? Ang ating alay, insinsuhan natin. Kasi itong ginawa ni Noah sa chapter 8, nag-alay siya na isang alay, no? Holocaust offering na ang kaniyang usok ay aakyat papunta sa langit. So in Genesis chapter 8, yung nasingaw sa ating Panginoong Diyos, ang alay ni Noah, ito ay nagbigay ng, sa Bisaya, pagkahupay, nahupay ang iyang kasing-kasing. No? It touches his heart. Na kahit pa sa kanyang galit na lungkot siya na ginawa niyang tao, ngunit yung nasingaw niyang alay ni Noah sa Genesis chapter 8, ito ay nagbigay sa kanya ng tuwa at kaligayahan. The Lord was so happy, no, yung nasingaw niya ang alay sa ni Noah right after the flood. And the Lord decided na kahit na sa mga masamang isip sa mga tao, hindi na niya gagawin ang paglipol sa mga tao sa buong mundong ito. At ang Panginoon nagbigay ng palatandaan. Sabi ni Noah, ano ba ang palatandaan mo, Panginoon? Sabi ni Lord, na para ito ay mapatibay ang aking pangako. Now, there is no more flood anymore to happen in this world. Noah, kung titipunin ko na ang mga ulap sa kalangitan, and then makita and then the rainbow is being shown, no? I would remember my everlasting covenant. So kung nandiyan na ang the clouds in heaven is gathered, and then the rainbow is sent, I will look up to that rainbow in the heaven, and I will remember my everlasting covenant
na wala ng flood na mangyari sa buong mundo. So ibig sabihin yung flood na buong mundo, no, maraming flood ngayon but not totally, partially lang mga kapatid. So dito natin makita ang pagmamahal sa Diyos. In chapter 9, the covenant of Noah and the Lord, and then the sign, the rainbow, as an everlasting sign of His promise that there will be no more flood to happen in the entire world like what happened in the days of Noah. And in Genesis chapter 10 is the record of the descendant of the three sons of Noah, not Shem, Ham, and Japheth. And in Genesis chapter 11 is the building of the Tower Babel by the leadership of Nimrod. Doon nag-umpisa ang tinatawag natin, mga brothers and sisters, ang development of the human government. So mayroon tayong tinatawag na the time of conscience, no? And in the time of innocency from chapter 1 to chapter 3 sa Genesis, mayroon tayong tinatawag the time of conscience from chapter 4 to chapter 9 to chapter 7, and then mayroon tayong tinatawag the time, the dispensation or the period of the human government through the leadership of Nimrod. Paano niya inumpisahan ang pag-organize sa mga tao, no? Kasi wala pa man yung bansa, barangay pa man yun, so ginawa niya ang mobilization. So Nimrod is a very excellent, no? Mayroon siyang tinatawag brilliant mind, mayroon siyang tinatawag na great mind, mayroong humili sa pare last Sunday na ang American people have ang mga American politician have a brilliant mind, no? Ang mga Russian politician mayroong tinatawag great mind. Pero ang ating mga Filipino politician, never mind. Dini mga igsuon, no? Kining dala na mo diri kadi sa mong balay paingon sa merkado, perting daghanang lubak-lubak. Basta ang kanang imong hawak magpitig yung sakita. Ang mga politisyan, agi-agi lang. Muna ang mga politisyan din sa Pilipinas, never mind. Bisag napiti na daghana kay nabalintong diha bangag. Wala ra magpaabot din sila sa Department of Public Works and Highways. So diha na to makita how the politician of the Philippines feel, the feeling of the people who always experience this kind of situation in our surroundings. So, ito si Nimrod is an excellent example of great mind and brilliant mind. Hindi ito excellent example sa never mind, mga kapatid. And we followed by Genesis chapter 12 is the call of God to Abraham, the patriarch. And then in that chapter 12, the Lord promised Abraham, if you will listen to my word and you will obey my word, move out from your own family, from your own relatives, and go to the place where I will lead you. So Abraham, brothers and sisters, in Genesis chapter 12, listen to the voice of God. Maybe, my dear brothers and sisters, some will say, how sure are you that it was the Lord na nakipag-usap sa iyo, Brother Jared? So maybe maraming mga discouragement sa kaniyang mga relatives, no? How sure are you, no? Na it was really the voice of the Lord. Kaya nga dito ating mga politicians sa Pilipinas, never mind. Napakasakit. Yung mga karsada na siminto na pinasira. Yung mga daan na hindi pa naka-experience ng concreting, hindi pinagawa. Hindi natin maintindihan ang ating mga politician. Never mind sila. Yung mga highway na ang ganda na sa daan, pinasira. Ang mga barangay ron papunta sa bundok na hanggat mula sa pagkagawa sa mundong ito, hindi pa nalagyan ng concreting, hindi pa na simento, hindi pinasiminto. Kaya never mind sila.
mabalintong diha ang mga tao, wala silang pakialam. Hindi naman lahat, mga brothers and sisters, mayroon mga mabait, pero sa aking tingin, dito lang this is Parañaque City, Metro Manila. Ang dami diyang mga lubak-lubak na diyan lang dumadaan ang mga barangay konsehal, mga kapitan, wala lang. So, diyan natin ang patunay na never mind, mga brothers and sisters. So, patuloy tayo sa discussion sa Genesis. So, promise sa Panginoon. At dinala sa Diyos si Abraham doon sa labas at pinakita niya ang mga bituin sa kalangitan. Sabi niya, Abraham, kita mo yung mga stars? You see the stars? Yes, Lord. No? Ganyan karami ang iyong lahi. Sister Elby, Sir Jomilin, Brother Juby, Brother Jared, Brother Modisto, Sister Angela, magandang gabi po, Sir Rose. And sabi ng Panginoon na, those who bless you, I will bless them. Those who curse you, I will curse them. And all the people, all the nation of the earth will be blessed through you. So sa pamagitan ng sa lahat ng mga bansa, mabless sila sa pamamagitan ni Abraham. And this is a messianic prophecy. The promise of Abraham in Genesis chapter 12, the promise of God to Abraham is being fulfilled in our Lord Jesus Christ. Na sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo ay nabibless ang maraming mga bansa sa buong mundo. Kaya we are singing now, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Prepare him room. Ano yung dagdag ba ni Jared? No? And that is the promise of God, no? Through Abraham, all the nation will be blessed. And he promised that galing sa iyo mag-anak ka, no? Of course, sino namang makapaniwala, Father Dominic, na mag-anak si Abraham, mag-anak si Sarah. Hindi si Abraham ang mag-anak kasi ang lalaki siya eh. Sister Heidi. But Abraham believed the word of God. But in spite of his belief, there are some circumstances. In chapter 13, the Lord allowed the separation of Abraham and his nephew. Ibig sabihin, hindi talaga maganda na dalawang pamilya, no, will live together. Dapat separate talaga, mga brothers and sisters, no? Brother Ri, first time, long time no see. God bless you, Brother Ri, from Sir Ri from Bacolod. Thank you so much. So in chapter 12, we can see the promise, and chapter 13, the Lord allowed the circumstances that Abraham and his nephew will separate para kung matupad na ang pangako sa Diyos kay Abraham, hindi magkaroon ng problema. Kasi diyan man kaagad ang away-away, di ba? Away-away, lalo na kung kayamanan ang pag-usapan. So if you want to establish an ideal family, ang separation is sakit yon. To separate from your family it is a very serious concern. But we need to separate if we want to establish an ideal family. Kaya napakaganda na sa pagsasama ni Abraham at sa kanyang pamangkin. Dala-dala niya ang kanyang pamangkin from his father's house, no, particularly in Iran, going to the promised land. But masakit man, but God allowed the circumstances na maghiwalay sila. Sabi ni Abraham, if you go to the west, I will go to the east. If you go to the east, I will go to the west. If you go to the north, I will go to the south. So, gitagaan niya pabor ang iyang pag-umangkon. No, kung sa atin pa yon, tayo ang angkol, ako ang magpili, ako dito ha, bahala, dito ka, pamangkin ka lang. But Abraham, even though he is the uncle,
and Lot is his pamangkin, he surrender everything to the Lord. No, kung yayaman ako. Bigyan ko ng favor, kindness ang aking pamangkin. So they separate. And of course, para kay Lot, hindi niya yun maintindihan. No, ang ginawa sa kanyang uncle. Masakit yun eh. Na sa tagal ninyong panagsama, naghiwalay kayo. So pinili ni Lot na doon siya manirahan sa Sodoma and Gomorrah. And then here comes, God allowed circumstances to happen na inatake ang Gomorrah sa kaniyang makaaway at natalo, nagiging bihag si Lot. And there, yung nalaman ni Abraham na nagiging bihag ang kanyang pamangkin, he mobilized his own people and they run. No? Tinugis nila ang mga nagbihag sa kanyang pamangkin. No? Kaniyang ibinigay ang kanyang buhay. No? Pwede mga kapatid na mamatay siya. No? At doon nanalo si Abraham and si Lot, nakuha niya. Of course, naintindihan ni Lot na kahit nahiwalay na sila, mahal na mahal pa rin siya ni Abraham. Even though they are separated as uncle and pamangkin, Lot understand na mahal siya sa kanyang uncle kasi ibinuhis ni Abraham ang kanyang buhay para lang masalba siya sa kamay sa mga taong nagbihag sa kanya. So, separated but remain in love. Nanatili ang pagmamahal at pag-ibig, Brother Peter. Kaya mas maganda pang maghiwalay ang magkapatid, maghiwalay ang mga magulang at mga anak, kaysa sabay-sabay kayong nanirahan, araw-araw ang away. Wala nang meaning ang ating buhay. Mas maganda pa, Brother Jared, no, Brother Ray, Brother Dominic, na we separate our family and magbisita tayo every Saturday or every Friday. Mas pa tayo, ini-expect pa tayo, excited pa si tatay at nanay na magbisita tayo, kaysa doon tayo nanirahan, we stayed in the same house, but every day, nandyan ang mga sakit, marinig ang mga sakit na mga salita. We are only human. No? Better to separate, my dear brothers and sisters, and the true love as a family, as brothers and sisters, is being preserved. No? So yun ang pinaka-secret. So kaya yung mga nandiyan nag-ipon pa lang gihapon sa mga ginikanan. Mayroon ka ng asawa, mayroon ka ng anak. Please, no? Be wise in looking into this excellent example of the relationship of Abraham and Lot. So yung nanalo na si Abraham, the first record in the Bible that Abraham gave all the things that he acquired because of that war against the enemy, binigay ni Abraham ang 10% to Melchizedek, the priest of Salem. This is the first record in the Bible that a person gave 10%. There is no some scripture that commanded Abraham to do this, to give 10% to the Lord. But we believe that it was an act of gratitude to God na siya ang nanalo, nagbigay siya ng 10% to the priest. Kaya ang pagbigay ng 10% dapat doon sa simbahan, sa parokya, sa pare. No? This is what happened in Genesis chapter 14. No? We have to make it sure that in practicing, if we want to practice 10%, it must be given to the parish, to the church. Not anywhere. Not anywhere. No, kasi si Abraham, bakit sinulat ito? What is the reason why it is written? Brothers and sisters, in order for us to learn na tithing should be given to the priest, to the parish. Di ba Malakay chapter 3 verse 10? Bring all your tithes to the storehouse so that there may be food in my house. Try me, and I will open the windows of heaven and pour out the blessings that there will be no room to accommodate it. Praise the Lord, di ba? And that is the word of God. No one told Abraham, hindi siya inutusan sa Diyos, Abraham, magbigay ka ng 10%. But the giving of 10% of Abraham, not that he was told by God,
but it is out of gratitude of all the blessings, of all God's favor and kindness to his life. So kaya kung we want to share 10%, it must be from all our an act of gratitude, act of love, thanking the Lord of all the favor and blessings that we receive. And that is in Genesis chapter 14. In Genesis chapter 15, the covenant of Abraham. Yung sinabi ko na during the ancient time of the Near East, mayroon siyang kultura na kung tayo mayroong agreement covenant, gagawa tayo ng ritual. Magkatay tayo ng hayop, no? Baka, karniro, and also a dove, turtle dove. And then after siya katayin, dadaan tayo sa gitna. Ibig sabihin na kung hindi kayo tapat, hindi mo tutuparin ang ating agreement, ating covenant, kakatayin ka rin tulad sa ating ginawa na sa ating ceremony, sa ating ritual. That was the culture of the people of the ancient time. It was happened in Genesis chapter 15. Habang naghihintay si Abraham, kailan kaya darating si Lord para kaming dalawa dadaan sa gitna ng mga kinatay na mga hayop, mga brothers and sisters? Hindi rin nagpakita si Lord hanggat nagabi. Muntik siyang makatulog at parang mayroong mga ibong gustong kakainin ang mga alay na mga animals, no? Pinalayas niya ang mga ibon. Hanggat nakatagpilaw siya sa Bisaya, para siyang inaantok, and he saw the Lord came in the form of fire. Siya lang ang dumaan sa gitna ng mga kinatay. Nagulat si Abraham, no? Ang tanong sa mga scholars, bakit to hindi inimbitahan si Abraham? And some observation of the text is that kasi alam ni Lord, bakit siya lang ang dumaan? Kasi alam ni Lord na kaya niyang tutuparin ang kanyang mga pangako, pero si Abraham at ang kanyang lahi, mayroong panahon na mag-iba ang ihip sa hangin. Chapter 15. So, doon ginawa ang covenant. Anong nangyari sa chapter 16? Pumasok kaagad ang pag-alinlangan. Doubt na kaya ba kayang tuparin ni Lord ang kanyang pangako na manganganak tayo? Kaya? So, nag-exert ng effort si Sarah. Parang hindi tayo makapaniwala kasi I am 90 years old and Abraham is 100 years old. So, nag-umpisa ang doubt. Kaya, brothers and sisters, inoffer ni Sarah si Hagar. So, si Abraham naman, kahit na sa Biblia parang si Sarah lang ang nag-doubt, hindi kasali si Abraham, nag-yes naman si Abraham. Kaya doon pumasok ang pag-alinlangan na tao si Ismael. Ngunit in spite of their unfaithfulness to the covenant of God, the Lord appeared again to Abraham in Genesis chapter 17. Nakiusap ang Diyos na you have to walk in my sight blameless. Dapat ingatan mo na ang sarili mo na hindi ka nagagawa ng mga kasalanan. Blameless ka na. Nakiusap ang Panginoon. At doon sabi ng Panginoon kay Abraham na ngayon, ang name ni Abraham, hindi pa yun Abraham, Abram pa. So in Genesis chapter 17 verse 5, sabi ni Lord, mula ngayon, hindi ka na tawaging Abraham ka na kasi gagawin ko kayong tatay sa maraming mga nasod, sa maraming mga bansa. At yung si Sarai, sa verse 15, hindi na yun Sarai, Sara na. Kasi magiging nanay siya sa maraming mga bansa. Doon natin, mga brothers and sisters, pag-isip-isip, what is the significant kung baguhin sa Panginoon ang pangalan sa isang tao? Ibig sabihin, when God changed our name, God has a mission to give us. Mayroon siyang mission na ipagawa sa atin. Maalaala natin na among of the 12 apostles, brothers and sisters, among the 12, only ang name ni Peter ang nabago, di ba? Ang name ni Peter is Simon. So yung nakita siya ni Jesus sa John chapter 1 verse 42, sabi ni Jesus, mula ngayon, ang pangalan mo hindi na tatawaging as Simon, kundi Peter na
na ang kahulugan ay bato. So, yung mga bagay na yan, nasa 12 apostles, ang pangalan lang ni Peter ang binago from Simon to Peter. No? In Genesis chapter 17 verse 5, Abram to Abraham. 17 verse 15, Sarai to Sarah. And si Jacob naman, binago sa Panginoon sa Genesis chapter 32 verse 28. Sabi ni Lord, ang pangalan mo hindi na Jacob, Israel na. You will be the father of a great nation. Si Abraham, from now on, you will not be Abram but Abraham, because you will be the father of many nations. So when God changed our name, God has a mission to give us. Diba? Bakit sa 12 apostles, ang name lang ni Pedro ang binago from Simon to Peter? Because there is, the Lord wants us to understand that when He changed our names into into something new, God has a mission. God wants us to assign a mission to do in our lives. Kaya yun ang nangyari kay Abram to Abraham, Genesis chapter 17 verse 5, Sarai to Sarah, Genesis chapter 17 verse 15, and then Jacob to Israel, Genesis chapter 32 verse 28, and then Simon to Peter, 1 John chapter 1 verse 42. So diyan ko naintindihan bilang pastor, mga kapatid, yung nagmuni-muni pa ako sa pastor pa ako, nakita ko na tama ang wisdom sa Catholic Church. Bakit kinikilala natin si San Pedro na the first among equal, or the primacy of St. Peter, the leader of the first Christian community? Yung mga aral sa simbang Katoliko, hindi kami sumang-ayon sa ganon. When I was a pastor, I disagree to the teaching of the Catholic Church. Ngunit habang ako ay nagmuni-muni, no, I have contemplating about this word of the Lord. Why is it, Lord, na sa 12 apostles, ang name si Simon man lang you change his name from Simon to Peter? Why you did not do it to John, to Mateo, to some other apostles? And there I understand na yung nasa heart sa Panginoon in Matthew chapter 18 verse 16, you are Peter, upon this rock I'll build my church. And then in John chapter 20 verse 14 to 17 na if you love me, feed my lamb. If you love me, take care of my lamb. So Jesus Christ commissioned Saint Peter to be the shepherd, to be the pastor of the first Christian community. Kaya among the 12, si Simon lang ang binago ang kanyang pangalan na Pedro. And from the Old Testament point of view, maintindihan natin, the Old Testament will help us to understand what is in the New Testament, and will help us to understand why is it the wisdom of the Catholic Church to believe that Peter is the leader of the first Christian community is biblical and historical. Kaya na-clear ito sa aking mind. Kaya nagiging isang Katoliko ako. Kasi kung hindi ko to nakita, no, naintindihan, wala pa, baka mahirapan ako pagtanggap sa primacy of St. Peter, no? So by the word of God, nagiging malinaw sa akin. So in John chapter 16, the doubt, no, si Sarah, brother Peter, parang nag-ano siya, na frustrated kasi tigulang ka na. Kung saan ni mo pagtuo nga mga anak ka, sumoto nga iyan na lang gi-offer si Hagar kay Abraham. Nya si Hagar sad mga kaigsunan, si Abraham pod tiguang na 100 years old. Nya kinsa man po di malipay ana brother Peter, brother Milmar nga ang imong asawa nga tiguang pod ni offer nimo og batan-on nga 17 anyos. Kung ikaw ay mag-effort ana na masumbagan ka ni Sarah. Nya karon here come Sarah na ang nag-offer nimo, no? Ibutang nato atong kaugalingon nga si Abraham ta tiguang na 100 years old. Unya ang imo sang asawa tiguang na pod. Nagsunod lang mo katiguang, 90 years old na si Sarah. Ni ikaw 100 years old. Nya si Sarah ang ni-offer nimo nga Abraham,
Dulugin na lang ni ato ang mid nga 17 years old. No? Tanawa diha ang chapter 16. Di ba mga kaigsunan, si Abraham wa makatingog. Wa makatingog, Brother Peter, oy. Kaya kung mutingog siya, di na hinoon idayon ni Sarah, di ba? So, murag, wa na lang mutingog si Abraham, gidawat na lang din niya. So, dito ni sulod ang gitawag nga kapakyasan, no? Ang pagduha-duha sa saad sa atong Ginoo, no? Muna ang atong tambag kung pananglitan, Brother Mil, no? Mga kaigsunan, Brother Peter, Brother Dominic, Brother Jared, kung kita'y si Abraham ingon ana, si ang imong asawa mo mag-inisit, dapat mubalibad yung ka, no? Piyunga imong mata kung ang imong asawa nga tiguang nag-offer nimong 17 years old, close your eyes. Okay? To avoid temptation and stand on the promises of God. No? Close your eyes at kantahin mo ang kantang, Standing on the promises of Christ, my Lord. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Ayaw pagpadala sa imong asawa. No? Ayaw pagpadala sa imong asawa. Kantaon na to ang Standing on the promises of Christ. No? So, dinhi si Abraham nakasala siya kay naminaw siya siyang asawa. No? So pag-abot sa chapter, in spite of their failure, abi na to gibiyaan as Ginoo, di ba? Nahibong ta nga, pagka chapter 17, ningon man ang Biblia, sa 99 na panuigon ni Abraham, mipakita kaniya ang Ginoo pag-usab. Ako ang Dios nga labing gamhanan, pag masinugtanon kanako, ug ayaw pagpakasala sa tibuok mong kinabuhi. Himoon ko ang akong kasabutan tali kanimo og kanako og pasanayon ko ang imong kaliwat. Di ba mga kaigsunan, dapat sa gihimo ni Abraham nga kasalanan, dili na unta pakita ang Ginoo. But in chapter 17, God's love is unconditional. Yung hindi niya pinadaan si Abraham sa ceremonial sa ceremony sa covenant nila sa chapter 15, nangyari na. Kasi kung dumaan pa doon si Abraham, tigi na si Abraham, patayin na siya sa Panginoon. So here comes God's love is unconditional. Nagpakita siya pagbalik kay Abraham. Sabi ni Lord, I am the God of your father. Ako ang Diyos nga labing gamhanan. Pag masinugtanon ka nako, ubi me and walk blameless in your whole life, and I will confirm this covenant. So nag-usap sila. No? Sabi niya, okay, this is the sign. Anong sinabi sa Biblia? O pasanayan ko ikaw ug ang imong kaliwat. Unya miluhod si Abraham, dinuko ang iyang ulo ug naong ngadto sa yuta ug miingon ang Dios. So when God appeared to Abraham in chapter 17, brothers and sisters, of course, kung kita si Abraham, si Sir Gloria, mag-expect tayo na hindi na magpakita si God, di ba? I would expect nga God will not anymore communicate to me because I have committed the sins in chapter 16. Nakapabuntis ako sa helper. So, if we are Abraham, we will expect na ang covenant is already null and void. Not anymore in function because you have committed the sins. But when God appeared to him again in a vision and said, I am the Almighty God, be faithful to me and walk blameless because I will confirm the covenant. Ang reaksyon ni Abraham, og miluhod si Abraham, og niduko sa iyang ulo. Abraham kneel down, bow
his head low to the ground. Bakit ganun si Abraham, mga Sister Gloria? When he heard the word of God. Kasi ang kanyang aksyon na nag-kneel down siya, bow down his head, is an action that, Lord, I am not worthy. Di ba, Brother Peter? I am not worthy to this covenant. I am not worthy of you, Lord. I am a sinner. So Abraham kneeled down, bow his head low to the ground as a sign of unworthiness, no, sa iyang kinabuhi. And here comes the Lord, confirm the covenant. Ang palatandaan, dapat naka-circumcise, natutuli ang lahat ng mga members of your family as a sign of our everlasting covenant. So diyan natin makita ang kagandahan sa Diyos. Another chapter 18, God appeared to him. Sabi ng Biblia, ang Ginoo in chapter 18, may pakita na usab ka Abraham dito sa mga kakahuyan sa Mamre. Samtang si Abraham naglingkod sa pultahan siyang balay, na sa paglantaw niya, nakita niya ang tulo ka tao. Is it a Trinitarian appearance? In Genesis chapter 18, when he saw God in a three-person, three men, Trinitarian appearance? Some says, hindi, mga angel yung kasama niya. Yung nasa gitna, si Lord. Yung kanyang dalawang kasama, mga angel yon. And here comes in chapter 18 na Abraham intercede for Sodoma. Sabi ni Lord, Abraham, ang Sodoma akin ang susunugin kasi ang kailang kasalanan umabot na sa langit. So Abraham tried to intercede to God, Sister Jen. Lord, kung mayroong 50, sunugin mo ba? Sabi ni Lord, kung mayroong 50, hindi ko yun susunugin. Kung mayroong 40, hindi mo ba yun susunugin? Yes. Lord, wag kang magalit ha. Magtanong naman ako ulit. Kung mayroong 30, yes, hindi ko sunugin. Lord, wag ka namang magalit ha. Kung mayroong 20, yes, hindi ko sunugin. Lord, wag ka namang magalit ha. Kung mayroong 10, yes, hindi ko sunugin. Diyan natin makita kung mayroong 10 intercessor, mayroong 10 na nanalangin sa Diyos, hindi susunugin sa Panginoon ang Sodoma at Gomorrah. So, intercession is very powerful. No? Even in these two big cities, if there are only 10 person praying to God, He will not pronounce judgment to the city of Gomorrah. In chapter 20, the destruction in chapter 19 is the destruction of Sodoma and Gomorrah, because in chapter 18 the meeting of Abraham with God, no? And then in chapter 19 is the destruction of Sodoma and Gomorrah. Chapter 19 is the meeting of Abraham and King Abimelech of the land of Palestine. And in chapter 21, dito natin makita in chapter 21, the fulfillment of the promise, ipinanganak si Isaac, and then si Hagar, pinaalis niya sa bahay, pati si Ismael, and then the agreement, the covenant of Abraham and Abimelech. Mabasa natin sa chapter 30 and 32 in Cebuano version. Tapos mahimo ni Abraham ang kasabutan didto sa Beersheba, si Abimelech ang hari og si Pikol na mauli sa yuta sa mga Pilistihanon. Unya nagtanom si Abraham og usa ka kawing tamarisko dito sa Beersheba ug iyang gisimba si Yahweh ang walay katapusang Dios. Mipuyo si Abraham dito sa yuta sa mga Pilistihanon sa dugayng panahon. So this is the first time appeared the land of Palestine in Genesis chapter 21 verse 32 to 34. So remembering the conflict of Gaza now, sino talaga ang may-ari sa lupa? Ang sagot, pagdating ni Abraham dyan sa lupa na yan, nandyan na ang mga Palestino. And their king is King Abimelech and Pikol, the commanding of his forces. Andoon ang kabinet nila
No, nag-usap sila na manahanan ka dito, you live here, and yung tinatawag na living harmoniously with the people of Palestine. So this is the first time appeared the name Palestine in the Bible, in Genesis chapter 21, verse 32 to 34. So ibig sabihin, pagdating ni Abraham, sa lupain na yan, nandiyan na ang mga Palestinian. Ngunit, ang favor ni Abraham, because this land, in Genesis chapter 12, is absolutely promised by God that that land would be given to his descendant. So yun ang makita natin, wala man tayong magawa sa favor na ginawa sa Diyos. Kaya nga, for me, two-state solution of the Jewish people and the Palestinian is reasonable, because when Abraham arrived in that land, no, the land of Israel in the present days, the Palestinian, by the leadership of King Abimelech, with Pikol, the commanding of his armed forces, was there already in the land. And they made an agreement, covenant, na hindi tayo mag-away dito. We will live peacefully, side by side. You develop your family, and then as you increase in number, and we will also live harmoniously with you. The covenant is being signed between King Abimelech and Pikol, the commander of his armed forces. So the first time Palestinian appeared in Genesis chapter 21, verse 30 to 34. And it is very reasonable na dapat the Palestinian bigyan din sila ng kanilang sariling lupa. Nasabi nila, hindi kasi ang pinili sa Lord, ang pinili ni Lord, ang mga Hudyo lang, ang mga hindi Hudyo, hindi kasali. Sa anong sabi ng Panginoon sa Romans chapter 9, verse 25 to 26. Basahin natin, mga brothers and sisters in the Lord, ang sabi ni Lord. Sabi ni Lord na, umpisahan natin sa 24, Romans 9, 24, 25, 26. Kay mga tinawag kita niya, dili lamang gikan sa mga Hudiyo, kundili gikan usab sa mga dili Hudiyo. We are called not only from the Jews, but also from those are not Jews. Mao kini ang gingon sa Ginoo diha sa basahon ni Hosea. This is what the Lord says in the scripture, in the book of Hosea. Ilhon ko nga akong katawhan, ang dili ko katawhan kaniadto. Higugmaon ko sab ang katawhan nga wala ko higugma kaniadto. Og sa mga dapit nga sila kaniadto giingnan, dili ko kamo katawhan, tawgon na silang mga anak sa Dios nga buhi. So time comes no na ang magiging people of God, not only the Jewish people, according to Romans chapter 9, verse 24, 25, 26, time comes that those people who do not belong to my people will be called my people. And so we believe that if God has a plan to the descendant of Abraham, God has also planned to the people of Palestine. No? Because they will come Abraham in Genesis chapter 21. And in Genesis chapter 22, dito natin makita, brothers and sisters, ang testing ni Abraham. So lumaki na si Isaac, mga 14 years old na, biglang nakiusap ang Diyos sa kanya, Brother Cirilo, Sister Ana, Brother Ayan Avila, nakiusap ang Diyos. Sabi ng Diyos, Abraham, sabi ni Abraham, yes Lord, I'm here. Si Abraham, lakaw kaugma, no? Go to the Mount Moriah tomorrow. Then what shall I do, Lord? Go to Mount Moriah and offer your son as a holocaust to me, your only son whom you love most. So kung ikaw si Abraham ang sabihan na, Lord, nangako ka na mag-anak si Sarah para magiging ang aming mga anak dadami at sila ang tagapamana sa lupain na ito. Ngayon, magsabi ka, dapat makipag-diskusyon si Abraham Barejari, di ba?
Abraham, yes, Lord, I'm here. Abraham, go to Mount Moriah tomorrow, and your only son, whom you love most, ang imong anak nga gimahal nimo pag-ayo, dad-angad to sa Moriah, ug ihalad siya. Ingon nga usa ka mahumot nga halad nga di kanako. Bring your only son. Bring your son. Hindi man only son kasi mayroon si Ismael no? To the Mount Moriah. And offer your son as a holocaust offering to me. Ikaw ba, Dared, kaya mo kaya? No? Sister Anna? So early in the morning, Abraham prepared kahoy, panggatong, kutsilyo, lahat ng mga kagamitan sa pag-aalay ng Holocaust. So they walk, I think 3 days from the place where they were staying, and after 3 days dumating sila sa Mount Moriah. Pagdating sa Mount Moriah, Brother King, Siring, no? Sabi ni Abraham, kasi kung dalhin niya pati ang kaniyang mga alipin, ang kaniyang mga tao, baka doon kung katayin na niya si Isaac, magkagulo. Sir, ay, wag sir. Maawa tayo sa bata, sir. Diba? So, ang sabi ni Abraham na, manatili kayo dito, mga dudoy, mga tutoy, hintayin ninyo kami kasi ako at ang aking anak, kami ang mag-alay doon sa bundok. Diba? So, nandyan lahat, dinala nila ang mga panggatong, kahoy, lahat. Habang naglakad sila palapit na sa bundok, nagtanong si Isaac, Brother Enrico, sabi ni Isaac na, excuse me, tay. Siya, what's the problem? Sabi ni Isaac, tay, excuse me, kasi magtanong lang ako ba, nandito lahat ng mga gamit para sa alay. No? Nandito kahoy, nandito kutsilyo, nandito lahat, mga asin, lahat nandoon. Magtanong lang ako, tay, ba, saan ang tupa na ialay natin, ang tupa? Yeah, alam niyo anong sagot ni Abraham, Sister Anna, sa God will provide, no? Talaga? Oo. Nandito na lahat na gagamitin natin para sa alay, pero ang tupa na para ialay saan? So ngayon, kung ang sagot ni Abraham, Sister Anna, misa nga, ang tupa, ikaw may akong ialay doon. Mudagan to si Isaac, ha? Ako may ialay. Magugdanay sila, hindi sila makarating doon sa bundok kasi maghabulan sila doon, hindi na nila madala yung mga kahoy doon, mga panggatong. Excuse me, tay, nandito na ang lahat na gagamitin natin para sa alay. Saan ang tupa siya? God will provide. Kasi kung sinabi ni Abraham ang totoo na, bakit ka nagtanong? Ikaw man ang aking kakatayin doon. Takbo yun si Isaac, di ba? So dumating sila doon. At alam niyo mga kapatid, mayroon pa rin kasalanan si Abraham. Hindi niya sinabihan si Sarah. Kasi kung sinabihan niya si Sarah, hindi yun papayag. Kung ikaw si Joby, si Sarah, papayag ka? Katayin ang anak mo? Nag-alinlangan nga si Sarah sa Genesis chapter 16. So ngayon pa, ialay. So kaya hindi sinabihan ni Abraham si Sarah. Gumawa siya ng ibang istorya. Na punta lang siya doon mag-alay. Pero hindi niya sinabi na, Sarah, sabi ni Lord, ipaalay daw ang bata natin, ipaalay daw si Isaac. Baka iiyak yun si Sarah doon. Ako na lang ang ialay. Na mayon si Abraham na dili pwede Sarah kay dili na ka madawat sa offering kay senior citizen ka. Ako na lang ihawa dito, ayaw na siya. So, ang sala ni Abraham, wala pag yun niya gipahibalo si Sarah. It was, akala ni Sarah, okay lang ang lahat. Si Isaac naman, tay, excuse me, where is the lamb offering? Because everything needed for the offering, for the Holocaust offering is here. But where is the lamb offering? Abraham said, God will provide. Because kung sinabi pa ni Abraham na ikaw, dili
hindi matuloy ang alay doon. Tatakbo yun si Isaac. So pagdating nila sa bundok, no? Pagdating nila sa bundok, tumulong pa si Isaac sa pag-arin sa mga kahoy sa dambana. Yung na-arrange sa lahat, everything is arranged, gidakop din ni Abraham si Isaac. No? Gamay-gamay pa man si Abraham, napas mga 12, lupig siya, no? Hindi siya, talo rin siya sa kanyang tatay. Kasi malaki na si Abraham eh. So, kaagad ni Abraham, tinalian kaagad si Isaac. No? At doon, natali na niya, kamay at paa. Kaya yan, Sister Mercy Smith. Yung natali na niya, si Sarah nagmata lang ng morning. Hindi niya alam ang ginawa ni Abraham. So yun, natalian na ang kamay at paa, linagay na niya doon sa dambana. At saka, pinahait ni Abraham ang kutsilyo para katayin na niya si Isaac. Yung kinuha na niya ang kutsilyo, tumayo na siya mga kapatid, yung kinuha na siya, biglang tumawag ang Panginoon sa kanya through the angel. Abraham, huwag mong saktan ang bata. Ngayon alam ko na wala kang itatanggi sa akin kung ano ang aking hingiin sa iyo. So gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, verse 15, mitawag kang Abraham. Abraham, mingon siya, unsa man Ginoo? Mingon ang Ginoo, mitubag siya, ani ako. Unya mingon ang anghel sa Ginoo, ayaw unsa ang bata. Mingon ang anghel, nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Mitanaw si Abraham, nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit diha sa usa ka sampinit, gikuha niya kini og gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak nga si Isaac. Ginganlan ni Abraham kadtong dapita og ang Ginoo maoy naghatag. Hangtod karon mga adlaw nag-ingon ang mga tao didto sa bukid sa Ginoo, ang Ginoo naghatag. Jehovah Jireh. No? Grabe mga kapatid ang pagmamahal sa Panginoon ani Abraham sa ating Panginoong Diyos. Kahit na ang kaniyang pinakamahal na anak, no? Handa niyang isakripisyo, ialay sa Panginoon. Sundin lang ang Panginoon. Kaya nga dapat lang na i-bless sa Panginoon si Abraham. Mayroong special blessing kasi itong ginawa ni Abraham, hindi ito natin kayang gawin. Lord, hindi ko yon kaya. Katayin ko ang aking anak, ialay ko sa iyo. Lord, muhatag na ko nimo Lord, bisag 50% sa akong income. Kung nangayo ka Lord og ikapulo, si Abraham nihatag og ikapulo sa Genesis chapter 14 verse 19 to 20, Lord, hindi lang ikapulo ang ihatag nako nimo. 60% buhia lang akong anak. Kay usahay man gud mga igsoon, diha naman gud ta mosaad sa Ginoo naa na tay mga problema. Lord, kung imo lang gyud ayohon akong mama, akong anak, andam kong muhatag og ikapulo, Lord. Kaya ang tao man gud dili man gyud ta mo saad sa Ginoo ug walay mga problema moabot sa atong kinabuhi. Pero makita nato si Abraham, dili lang ikapulo ang iyang gihatag sa chapter 14 ngadto sa Ginoo mga igsoon, kundili bisan pa ang iyang anak. Mao nga gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Tanaw na ha, paminaw na to sa Cebuano. Mingon ang Ginoo, ipanumpa ko kanimo Abraham sa ako ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man kini kanako ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko kanimo ug isaad ko usab kanimo
nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa biton sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong makaliwat ang ilang mga kaaway ug muhangyo kanako ang tanang mga nasod nga panlanginan sila ingon man nga ako ang akong gipanalanginan ang imong kaliwat kay imo manggituman ang gisugo ko kanimo Abraham. Ug mibalik si Abraham sa iyang sulugoon ug nagkuyog sila pagpauli sa Beersheba ug didto sila mopuyo. Mga igsoon, this is a testing to Abraham. Walay taong makagawa sa ginawa ni Abraham. Only Abraham. Kinsa bagod, sino ba ang taong makadear na sabihan sa Panginoon, offer your son to me as a holocaust offering. No one can dare. Maybe 10% we can give. No, masacrifice natin ang 10%. Pero kung anak na ang pag-usapan mga kapatid, parang mahirap yon. Lord, wag mo na lang yung hingiin sa akin. Parang hindi ko talaga kaya. Diba, mga brothers and sisters? Kaya the promise to Abraham is very, very from the heart of God. No? From the heart of God. Ang pangako pangako sa Diyos kasi nakita niya si Abraham kung gaano how faithful Abraham to him. Kaya ang tanong ngayon, kung mag-aral tayo sa 10%, mga kapatid, maraming reklamo, ano man yon? Parang ibang relihiyon na naman yon. Magturo-turo ng 10%. No? Abraham, when God asked him to offer his son Isaac, never complained. Wala kang mababasa sa chapter 22 ng Genesis na nag-complain si Abraham. Ano ba to, Lord? Hindi ko to maintindihan. Hindi gumanon si Abraham. Sabi mo, magkaanak ang aking asawa si Sarah para siya ang magiging mag-anak ng maraming mga lahi ko? Ngayon, paano to? Hindi ko maintindihan. Bakit ipaalay mo siya, ipaalay as a holocaust offering? Makita natin si Abraham na when Abraham heard the word of God, he obeyed without complaint. Sinunod niya ang Diyos without any complaint. Kaya nga mahal na mahal siya sa Diyos. Kasi maraming objection, di ba? Why is it? I just want to clarify this. You promised that my wife will give birth to a son to be the one to continue my family line. How could this son continue my family line if you will ask me to offer this son as a holocaust offering to you? Abraham, you cannot hear Abraham even one word of complaint to the Lord, but obey. Yung tinatawag mga kapatid, silent obedience. Silent obedience. Alam niya sino yung kausap niya. Diyos na may gawa sa langit at lupa. And Abraham must understand who is God is to him. Sino ang Diyos para sa kanya. Kaya, dapat si Abraham mag-complain, pero never complain. No? Mayroon sinasabi, obey first before you complain. But Abraham, even after the testing to offer his son, never complain to the Lord. Kaya yon ang sa aking nakita, mga brothers and sisters in the Lord, no, na makita natin Abraham as an excellent example of total commitment to the Lord. Total surrender. Kahit anak niya, dili niya ihikaw ngadto sa Ginoo. Kita, ingon ang Malakay chapter 3 verse 10, magdala ta og ikapulo ngadto sa simbahan, daghan kay itag reklamo. Muna unsaon nato pagkadawat, Sister Mitch, mga kapatid, sa gabing ito, unsaon nato pagkadawat sa blessings sa Ginoo sama sa blessings nga gihatag ni Abraham kung dili ta pareha kang Abraham nga adunay tinud-anay nga obedience sa Ginoo. Reklamador, mga brothers and sisters. How could the Almighty God shower His blessings to us, the blessings of Abraham to us, if our heart is not like the heart of Abraham in obedience to the Word of God?
Kaya ito ang napakagandang story, no? Ito ang pinakamagandang story na napakaganda na dapat nating tularan, mga brothers and sisters in the Lord, Brother Cyril, Brother Dominic, no? Napakaganda sa example na ginawa ni Abraham in Genesis chapter 22. The last is, tonight, we'll end in Genesis chapter 23. So in Genesis chapter 23, record about the death of Sarah. So namatay si Sarah in chapter 23. Pero anong nangyari? Namatay si Sarah sa 127 years ang iyang panuigon. Dito siya namatay sa Hebron sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Unya mibiya si Abraham sa dapit diin gihaya ang iyang asawa o giingnan niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw nga lumalabay dinhi, baligyai ako og yuta nga lubngan ko sa kong asawa. Mitubag sila kaniya, Sir, gila ka namo nga pangulong gamhanan, ilubong ang imong asawa sa among labing pinakamaayong lubnganan sa among yuta. Alam niyo mga kapatid, when Sarah died, Abraham stood up from the wake of his wife and looked for a very expensive burial place. Miadto siya sa mga leader sa syudad, nihangyo siya, tagay ko ninyo usa ka nindot kayong lubnganan sa kong asawa, the cave of Macpela, the very expensive burial place for this woman who forgive me, for this woman who walk with me in all up and downs of my life. Mitindog siya, gikan sa haya siyang asawa, o miadto siya sa mga leader sa syudad, sa Sikkim, o mihangyo siya nga mabaligyan unta siya og usa ka lubnganan, the most expensive burial place of that land. Muna ang reaksyon sa usa ka bana nga gipasaylo sa iyang usa ka asawa nga nagpasaylo siyang bana sa tanan nga mga pagkasala sa bana. Kay kung gigive up ni Sarah si Abraham in Genesis chapter 16, kay nag-away na lagi sila, kay niburos man ang maid, ang ilang katabang niburos man. So kung si Sarah iya pang gipalayas si Abraham, layas din eh. Unang-una si Sarah man ang nag-inisit. Karon nag-away na sila. So kung gigive up ni Sarah si Abraham tungod sa iyang sala, nga nakapabuntis si Abraham sa ilang maid. Yung sila kinigyon si Abraham, tiramid gid ni ba? No? Na kung gibiyaan, yung give up ni Sarah ang iyang bana. The question, brothers and sisters, pagkamatay ni Sarah sa chapter 23, sino ang maghanap sa kanya ng very expensive burial place? Mula gina kanang tao nga atong nga naghatag na tug kasakit, a person who is giving us sakit sa ulo, headache. Itong mga tao na nandyan sa ating buhay, asawa man, husband or wife, mga anak, itong kanilang pagpasaway, alalahanin natin na itong mga taong ito, sila ang tatayo sa mga panahon na darating ang mga panahong magkasakit na tayo, mabidridin na tayo, o kunin na tayo sa Panginoon. Sino ba ang tatayo sa ating tabi? Di ba ang mga tao na sila ang ating pinaglingkuran ngayon? Di ba ang mga tao na nagbigay ng mga pin sa ating puso? Sino ang tumayo sa tabi ni Sarah, yung dumating na ang kanyang kamatayan? Ang tao na nagkasala sa kanya. Ang tao na nakakumit ng adultery, napabuntisan ang kanyang katulong, ngunit kahit sa kasalanan na nagawa ni Abraham, hindi ginib up ni Sarah ang kanyang asawa. Pinatawad niya. Kaya ngayon dumating ang kanyang kamatayan. This man, Abraham, stood up from the wake of his wife and looked for a very expensive burial place to the woman who forgave him, to the woman
who accompanied his up and downs of his life. Kaya wag tayong ma-discourage, mawalaan ng pag-asa sa mga taong nagbibigay headache sa ating ulo, sa ating puso, kasi ang mga taong ito, they will be the one to stand with us at the end of our life, in the time na darating ating panghihina, darating ating karamdaman. Ang mga tao na nagbigay ng problema sa atin, sila ang tatayo sa ating tabi. Kaya sabi ni Jesus kay Simon sa Gospel of Luke, sino nakapatawad sa malaking kasalanan, nagpakita sa kanyang malaking pagmamahal. Pero ang nakapatawad sa maliit na kasalanan, yun ay nagpapatunay sa kanyang maliit na pagmamahal. Napatawad mo ang kalukuhan sa mahal mo sa buhay mo. You forgive all na pagkahudas sa mga taong yan. Brothers and sisters, sino ba ang tatayo sa panahon ng ating panghina at sa ating makaramdaman kung tatanda na tayo, itong mga taong ito? Masakit man, pero yun ang katotohanan. Marami ngayong nagsuffer dahil sa mga mahal nila sa buhay. Nasaktan, pinaaral, tinulungan, pero sinaktan. Ngunit kung tayo mga kapatid, patuloy tayong maggawa ng mabuti, ay maani natin yon sa panahon na itinakda ng ating Panginoong Diyos. Ito ang sinasabi, brothers and sisters, sa Galatians chapter 6. Sabi niya sa 6 verse 9, busa mga igsuon, ayaw kamo pagtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. So, do not be tired of doing good, because time come we will harvest what we sow. Alam niyo mga kapatid, yung makita natin sa buhay ni Abraham, bago ako magtapos, kung ginib up pa ni Sarah si Abraham, sino ngayon ang baka, muna giyon sa Bisaya, basig pusto na lang siya banig, di ba? Ilubong siya pustog banig, pero kay ang iyang bana nga, nagpasaway sa iyaha, nakasala sa iyaha, wala niya gi-give up, iyang gipasaylo. Ang maong tao, si Abraham, pag abot siyang kamatayon, dili makaako nga ilubong siya sa usa ka bratuhon nga lubnganan, kundi nangita gayud si Abraham og usa ka pinakamahal nga lubnganan, most expensive burial place sa iyang asawa nga nagpasaylo og nagmahal sa iya. Kaya mga igsuon, kung naa tayo, mayroon tayong mga anak na medyo matigas ang ulo, ipasensyahan lang natin. Kasi how big is their sins is how big is your love. Sabi ni Jesus, kung kaya mong mapatawad ang malaki nilang kasalanan, yun ay nagpapakita sa malaki mong pagmamahal. Pero kunting kasalanan, i-give up mo kaagad. Maghiwalay kaagad kayo. Tayo, ay hiwalay na tayo. Kunti lang pagkakamali, hiwalay kaagad. Plastic yun na pagmamahal. Kasi ang totoong pagmamahal, mga kapatid, will continue to function in the midst of unfaithfulness of our partner. Ang tinuod nga gugma, magpadayon ka na sa pagpangsyon bisan pa sa mga kapakyasan sa atong mga mahal sa kinabuhi. And sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, ayaw mo kaluya paghimo og maayo labi na sa atong pamilya, kay maabot ang panahon mag-ani kita ni anak. So sa book of Genesis, nagtapos kita sa Genesis chapter 23, and this is the beauty of the book of Genesis. The history of the life of Abraham and Sarah is an excellent example to be followed in our family today, in our relationship, kasi our life is very short in this world. Kaya forgive and forget. Forgive and forget. And be at peace with the Lord. Mga brothers and sisters, this is the book of Genesis. Ang book of Genesis is very wonderful. Mayroon tayong tinatawag the first book of the Bible, the books of the law, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.
And sa ating, ang Genesis talks about the creation of all nation, chapter 1 to 11, and then election of a chosen nation, chapter 12 to chapter 50, and then ang book of Exodus talks about the redemption of the nation, Leviticus talks about sanctification of the nation, Numbers talks about the direction of the nation, Deuteronomy talks about the instruction of the nation, Joshua talks about the position of the nation. Kaya sa mga libro sa Biblia, mga kapatid, napakagandang pagnilay-nilayan kung saan patuloy nating mapagnilayan ang pag-ibig ng Diyos, ang kaniyang gugma, ang kaniyang pagmamahal, gugma nga walay paglubang, gugma nga walay pagkabalhin, halapad pa sa kadagatan, hataas pa sa kalangitan. Makita nato sa mga failure ni Abraham, ang Ginoo kanunay ang nag-initiate og effort nga makikita kaniya. Sa failure ni Abraham ug ni Sarah sa chapter 16, pero makita natin mga kapatid na in spite of the human failures of Abraham and Sarah, the Lord continue to call Abraham in chapter 17, chapter 18. The Lord continue to reveal Himself to Abraham. This is the proof of unconditional love of our Lord and God. Mga kapatid, tapusin natin sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, nakita namin ang buhay ni Abraham at saka ni Sarah, hindi perfect. When you promised to Abraham in chapter 12, Abraham was so happy. But doubt immediately followed in chapter 16. But in spite of their doubt, Panginoon, kahit na sa kanilang pag-alinlangan, patuloy mong tinutupad ang iyong pangako to Abraham and Sarah. Panginoon, kami naman na naparito ngayon, we are not perfect like Abraham. Sana, Panginoon, ang mga biyaya na ibinigay mo kay Abraham sa gabing ito, Lord, ibibigay mo rin sa lahat ng mga viewer na nandito ngayon ang iyong unconditional love. Not only to us, but also to our family. Lalo na sa mga kababaihan, Lord, ibigay mo rin sa kanila ang virtue ni Sarah na kahit na sa pagkakamali ni Abraham, hindi ginigive up ni Sarah ang tao na kaniyang minamahal at nagmamahal sa kaniya. Give this spirit to all the women of this time. In this time that our culture is changing, we ask you, loving Father, to gives us that kind of spirit to each and every one of us. Lord, sa lahat na may makaramdaman, hipuin mo sila, Panginoon, sa iyong makapangyarihang mga kamay upang maangkin nila ang kagalingan at sila ay makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo. Sa lahat naman na may mga financial problems, bless them, Lord. Open the windows of heaven by the power of the Holy Spirit and let your blessings overflow to each and every one of them so that we can use it for your glory and honor. We ask this with the intercession of Mama Mary through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga brothers and sisters. Brother Cyril, Brother Dominic, God bless you, Brother Dio from Kabasalan, Dio, Sir Tis, Sir Mercy, Sister Angela, sa lahat ng mga kasama natin dito, Sir Elsa, Sir Mitch, Sister Joby, at sa lahat na hindi ko nabanggit, maraming salamat po sa inyong pagsama. Be like Sarah. At sa mga lalaki, be like Abraham. At sa ating lahat, Lord, always journey with us like how you journey with Abraham para magiging colorful, magiging meaningful ang paglalakbay namin sa mundong ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Magandang gabi, Sir Laarni,